Kamusta ka millionaires? So, simula nung tayo wala ng trabaho, I mean, hindi na tayo pumapasok sa trabaho, sobrang bilis ng panahon. So, ngayon, 2023 na, almost 2 years na tayong hindi pumapasok. So, ano yung dapat mong dapat malaman para maging milyonaryo? So, syempre sa magnenegosyo tayo, di ba? So, ano yung na-experience ko doon? So, totally simula nung nagtrabaho simula yung nagtrabaho natin, yung pagnenegosyo para kumita tayo ng konti, totally na wala tayong masyadong kinikita hanggang ngayon. So totally parang kung i-equal ko yun sa trabaho, mas okay magtrabaho. Pero pinaglalaban natin baga tinatarget natin talagang magkaroon ng milyon. So sa experience natin sa pagnenegosyo, 2 years na tayong walang masyadong kinikita. Totaling walang kita talaga. So talagang tipid. Ganun. Okay. So sa napansin ko, parang kailangan nakatutok ka. Pag sabi nakatutok ka, kung example, yung pagkain ng binebenta mo, hindi lang manok. Pag sinabi pagkain lang. Pero hindi lang manok. Okay, example, meron kang lechong manok. Hindi lang lechon manok. Dapat meron ka rin tulad ng bangus. Yung kayang itabi sa bahay, yung gano'n. Yung gano'n, yung pwedeng itabi sa bahay. So, ano pa? Katulad ng pork belly. Yan, katulad ng lechon roll. Dapat marami tayong variety. Kung hindi pagkain isang lang, dapat marami. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa iyo na hindi mo rin pwedeng masyado madami. So, ano yung gagawin mo? So, inaaral yun. Sample, panahon ngayon, mahina yung manok. So, wala ka nang ibenta mahina nga yung manok. Mahal nga yung manok. Sobrang nagkaroon nga ng problema sa manok. So, kailangan magbenta ng baboy. Okay? So, hindi lang ganoon. Hindi lang siya about sa manok. Kundi, kailangan mo na haluan ano yung pwede mong ihalo sa kanya. So, ganun siya. So, pagdating naman sa pricing, ibang usapan na naman yun. Pag sa pricing is mura, quantity ang labanan. Quantity, pag sabing quantity, ibig sabihin, hindi lang quantity, masarap, tapos quantity. Talagang mura, talagang mapapabili siya sa'yo. Ganon, katulad ng mga ganon. So, ano yung sinasabi ko rito? Ibig sabihin, kung gusto mabilis na pera, pag-iikot, mas okay yung mura. Pero mabilis naman yung ikot. So, example, bumili ka ng gas. Yung gas na yon, pwede ka magluto ron. Pagka magluto ka doon, sa loob ng isang buwan, pwede ka magluto. Kung isa lang niluluto mo, yun lang yung kinita mo. Pero kung sa loob ng isang buwan, niluluto mo, sandaang manok, o hanggang 500 manok, yun, doon ka nakikita. Pag mabot ka na ng 100. Okay? So, ganun yung sistema pagdating sa presyo. Sa gusto mo agad mabili. So ano yung pipiliin mo? Mahirap na decision, di ba? So ano yung pinakamahina? Lagi kang mag-aaral. Sino ba yung market mo? Sino ba yung sinusuplayan mo? Sino ba yung binebenta mo? Example, ang binebentahan mo, magaling sa trabaho, katulad ng Andox. So pagdating sa Andox, ano yung mangyayari? So, siyempre, kung titignan mo ng Andox, sa paligid niya, buong kanto ng buong barangay, buong city, lahat merong Andox, okay? Yung kaya nilang abutin. Kaya dumami yun, siyempre may mga franchise din yun. So ganun siya, hindi siya yung ikaw lang, pera mo lang. Hindi, kailangan mong magparami. Kailangan mong marami kayo. Example, Makati. So ilang barangay ito, sa Makati, meron kang Andox doon. Yung mga Andox doon is 10. 10 na iba-iba yung pangalan doon, iba-iba yung may-ari. Example lang, may-ari doon, si Richard na lang, si Richard. Yung isang store doon. So, yung isang store doon, si Andox ngayon, yun yung sinusupply niya si Andox. Si Richard. So, si Richard, siya yung nagbebenta ng Andox doon. So, ganun siya. Hindi siya totally na siya lahat. So, kailangan, siya lang yung supplier. Si Andox lang yung supplier kay Richard para magbenta ng Andox. So, ganun siya. So, kung marami yun, tuloy-tuloy yung takbo ng kita mo. At di lang yun, siyempre, magbabayad din si Richard kay Andox. So, si Andox, kita na naman, mapapalaki na naman yung storage ni Andox. So, pag meron na naman magkakaroon na naman siya ng branding. So, paulit-ulit na ganon.
hindi lang dinodominate ang buong Makati, buong Pasig, buong San Juan, buong NCR, ganun ang sistema. Pero pag nakuha mo yun, doon ka palang kikita ng milyon-milyon, doon ka palang kikita ng milyon. At yung may malugi man doon, hindi ka malulugi, mismong nag-franchise doon. So ganun yung sistema. Pag gusto mo talagang kumita pa ng kumita sa pag-negosyo. Siyempre maraming sikreto dyan eh. So, binibigyan lang kita ng idea kung ano yung pinakasapat na para negosyo ko ng saglit. Gumawa ka saglit, hindi kumita. So, hindi ka talaga kikita yun kasi hindi mo na paano eh, hindi mo napasarap yung pagkain eh. Kung manok, hindi mo napasarap eh. Kumbaga, hindi bago, hindi siya, kumbaga sa ano, walang variety, kumbaga, ano siya, kumbaga sa ano, katulad ngayon, di ba, ang pinakamainam, walang nagtitinda ng bangus ngayon, walang nagtitinda ng hipon. So, ganun, papaano siya gagawin yung manok? So, ganun yung sistema. Kung mapagawa mo yun, yung sistema na yun, eh, syempre, maraming taong may pera dyan na handa magbayad sa pwesto at handa magbayad sa tao para pwesto yung tao na yun. So, ganun siya. Para gusto mo magkaroon ng negosyo, kailangan makikayat mo yung mga yun na magustuhan yung item mo o yung produkto mo o yung negosyo mo. Para bilhin nila, mag-purchase sila, pag nag-purchase sa'yo, doon ka palang kikita ng milyon-milyon. Siyempre, kailangan pakitain mo muna sa sarili mo. Kumbaga, magkaroon ka ng isang pwesto na talaga ikaw lang yung magbe-benepisyo. Kumbaga, example, San Juan, sikat ka doon, yung sikat yung manok mo doon. So, pwede mo lang pagka sikat na sikat yung manok, talaga sikat na sikat, paulit-ulit na binibenta yung ano mo. Normal na umiikot yung pera doon. Ibig sabihin, pwede ka na ipra-franchise mo na yung yung manok mo na yon. So, ganun siya. Hindi siya basta-basta, mahirap siya. Kung paano mo i-umpisa naman yon, sigurado ako mahirap yon. Kasi ako almost na ako, simula 2021, almost 2 years na akong nag-start magnegosyo. So, anong nangyayari? Wala. Siyempre, wala pa akong kita eh. So, anong mangyayari? So, inaaral ko siya. So, ang pag-aaral ko, hindi ganun. Hindi siya totally kailangan talaga nakatutok ka, kailangan talaga pinag-uusayan mo, kailangan talaga makuha mo yung lasa na kakaiba. Talagang pagka kumain ka, tuloy-tuloy, talagang hanapin nila. So, yung pricing, sino ba yung target market mo? Mahal ba? O mura ba? Kung mura ba? Kung mura, siyempre, yung yung sinya. Pero siyempre, marami pa rin kumakain ng may kaya dyan. So, ganun siya, ganun yung sistema. So, ano yung mapuprovide mong serbisyo o produkto na pwede mong pagkakitaan, pwede mong magugustuhan ng tao, yung normal. Sample, bigas. Diba? Normal lang yun, diba? Sample, barbecue. Sa barbecue, marami nang yumaman. Diba? May nagpa-barbecue pa rin sa tabi-tabi, pero may nagpa-barbecue pa rin mismong sa loob ng mall. Diba? Katulad ng McDo. May barbecue sa loob doon. Tawag doon, yung isa pa, inang-inisan. Yung barbecue grill. So, sobrang dami. Yung nga lang yung gulaman na lang, di ba? Tinitinda sa labas-labas. Yung buko. Pero pag pinasok nila sa mga stall sa mga LRT, sigurado ako kung may kita ka, di ba? May kita. So, paano mo ipapasok yun? Siyempre, kailangan mapaboom yung negosyo. Sa pag-boom nun, mahirap yun. So, pag mapaboom yun, kailangan mapakalat mo siya. Paano mo mapakalat yun? Is yung question. Kung totoo ka negosyante. Ako, almost 2 years na ako ng negosyo. Hindi pa na ako ganun kabasta sa negosyo. Kasi, kumbaga, konti pa lang yung naan natin. Hindi, gusto ko makakakuha ng makatarget ng 1M. So, yun ang kaya millionaire tip yung vlog natin. Yun lang. Kung nagustuhan mo itong vlog ko, ano man yung naman, comment man ano yung matutunan mo rito. Kung meron man o wala. Para mas malaman ko. Para malabas ko yung gusto kong sabihin. Kasi iba, sinisikreto ko pa. Mga mahalihing pa sinasabi. So, yun lang.